So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok man tayo ng ating mundo. Sana rin sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit mga 1 minute man lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong araw ay gumising pa tayo at sa magpasalamat rin po tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So again, please don't forget to pray always every day. At before tayo mag-start po ng ating balita ngayong araw, please allow me to acknowledge some of our viewers dito sa ating channel. I-shoutout natin mga kababayan ang ating top 5 commenters sa ating last vlog. Nandito sa ating listahan, i-shoutout natin si Ma'am Emmy Joaquin, Iing Gimentiza, Eduardo Cartera, Shane Sibal, and Sir Raul Balyarta. Also, shoutout po natin ang ating mga early birds, sila si Ma'am Milagros de Rilo, Nonoy Floren Hills, Glinda Magalong, Fibron Yula, Maiti Baisa, Maria Medasiplon, Marilyn de los Santos, Rosa Gonzaga, and Ma'am Florifi Gomapag. Mga kababayan, isa po sa pag-uusapan ngayong araw itong very controversial na post doon sa Facebook account ni Senator Amy Marcos na kung saan marami pong nawindang mga kababayan. Ayon po sa post ni Senator Amy Marcos daw, bakit daw Sir Ivan? Mamaya explain natin yan. But for that, sabihin mo natin kung ano ang post ni Senator Amy Marcos. Diba sabi doon mga kababayan, and I think karamihan po sa inyo ay nakita niyo po yung post na yon. Sabi dito, kung napipili lang ang kamag-anak. So kung mag-refer tayo doon sa post sa Facebook na Senator Amy Marcos, di ba mag-isip tayo kaagad na kung saan meron ditong pinaparinggan si Senator Amy na baka kamag-anak niya sa Romualdez or doon po sa kamag-anak niya na Araneta or mga Marcos mga kababayan. Di ba? Lahat ng tao kapag mababasa niyan, magre-refer ka agad doon sa kanyang malapit po na kamag-anak mga kababayan. Okay, so ang ibang tao naman, syempre, mag-isip rin po dito, di ba lately lang si Senator Amy Marcos ay dinipinsahan niya dito at sinuportahan niya si FPRRD. Di ba napahiwatig siya dito sa kanyang utang na loob daw doon sa mga Marcos dahil nga siyempre ipinalibing po ni FPRRD si Apo Lakay makabayan. So full support dito si Senator Amy Marcos sa mga Duterte. So lahat ng tao kapag nababasa ho yan, dalawa ang angle ang isipin kaagad makabayan. Pero bakit ko sinapi na daw? Bakit nga pala Sir Ivan? Kasi meron akong na-discover mga kabayan. Mamaya explain natin yan kung ano yan at syempre pag-uusapan rin po natin. Kasi tuwang-tuwa ngayon yung mga attorney sa SMNI, doon po siyempre sa mga Duterte side mga kabayan, 'di ba? Binalita ko dito kahapon na si PBM na tungkol dito sa issue ng WPS na tutol siya na i-recall po si Ambassador Wang Silian mga kabayan or parang i-deport ito at papalitan ng iba. 'Di ba total po si PBM? Kasi ayon po kay PBM, sabi niya kahit papalitan daw ng ibang ambasador yung China, ganun pa rin po ang sasabihin po ng ambasador na yun. Kasi isa lang po sila na linya mga kababayan, ambasador pa rin po ng China. Siya nga pala kahapon, hindi ko na ipakita yung video na yun, baka sasabihin kasi ng iba na fake news tayo mga kababayan. So mamaya ipapakita natin yan at sino rin po dito yung tuwang-tuwa talaga at bumilib dito kay PBM dahil total daw si PBM na i-deport po yung ambasador ng China mga kababayan. And I think alam nyo rin po kung sino yung mga vlogger na sabi na maka-China na daw ngayon si PBM. Kaya nga maraming tuwang-tuwa ngayon ng mga DDS vlogger, mga DDS supporters tungkol doon sa statement na labas ni PBBM. And also, pag-uusapan rin po natin yung nangyari sa dalawang programa ng SMNI na kung saan sinuspindi dito ng 2 weeks makabayan. So mamaya pag-usapan natin yan at syempre marami pang iba. Alam niyo yan po si Sir Ivan. Palagi itong meradalan ba ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Uniteam supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki sa ating channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kababayan, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Mga kababayan, meron na po kong sasagutin kasi meron po nag-comment sa atin nating solid viewer na kung saan I think marami po sa inyo na hindi na po nagustuhan yung mga Duterte. Ang iba na po sa inyo ay hindi na po nagustuhan yung mga Marcos. I'm sure kasi marami po akong nababasa dyan sa baba sa ating comment section mga kababayan. Ngayon, ang iba kasi na-confuse kay Sir Ivan. Kung minsan daw, bakit ko pinaparinggan yung mga Duterte at minsan naman, pinaparinggan ko yung Romualdez mga kababayan. Saan ba daw ako exactly pumaning dito? Si Sir Ivan po, sa hindi po nakakaalam, at saka sa mga bago po dito sa ating channel, si Sir Ivan isa pong Uniteam. Uniteam means sinuportahan ko po yung both parties, yung Marcos at saka yung Duterte. Pero nagtataka kasi sila kung bakit ko minsan pinaparinggan yung Duterte makabayan. Sabi na, Sir Ivan, bias ka. Parang kinikritik ako na dito yung mga Duterte. Sana hindi na daw dapat dito i-shoutout yung mga DDS. Bakit ko sinashoutout yung DDS makabayan? Kasi alam na alam ko at alam nyo rin po na marami pang mga DDS na mga matitino. Yung mga DDS po na hindi mga rabil makabayan. Yung mga DDS na niniwala pa rin po sa pamumuno ng mga Marcos or kay PBBM. Kaya sinoutout ko sila yung DDS makabayan. Okay, so I hope clear na po sa lahat. Okay, so una sa ating pag-uusapan makabayan, dito muna tayo sa balita po na tungkol dito kay BBM na kung saan 'di ba tutol siya na ipa-deport po or papalitan yung ambasador ng China na si Wang Celia makabayan. Okay, so before ako pumunta doon sa isang attorney na kung saan bumilib siya dito sa desisyon po ni BBM at bumilib siya dito sa pamumuno po ni BBM. But for that, ipapakita ko muna sa inyo yung balita tungkol kay BBM. So, for more details, let's watch this. Kinundina ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalipad ng North Korea ng ballistic missile. Samantala, isa-isang sinagot naman ng punong hekutibo ang mga tanong tungkol sa sitwasyon sa West Philippine Sea, kabilang ang panawagan na pauwiin na ang Chinese ambassador sa Pilipinas. Nagbabalik si Alan Francisco. Sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang mga issue nang ma-interview ng media sa Tokyo, Japan kanina. Una rito, ang kanyang reaksyon sa suhestyon ng ilan na i-recall si Chinese Ambassador Wang Zilian. Ayon sa Pangulo, hindi siya pabor sa mungkahin yan. Sa gitna na rin ng issue sa West Philippine Sea. Pero aminado ang Pangulo na hindi niya nagustuhan ang pahayag ng Chinese envoy. Kung siguro akong personally ang pinag-usapan, maybe I'll be upset. But you're not talking about me, we're talking about the Philippines. So it doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. So kung yan ang gustong ibigay sa atin ng ambassador ng China, wala naman hindi naman sa atin. I mean, kung talagang objectionable siya, you can make it known to Beijing. But I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. But I cannot see him doing anything else. And so we just keep trying. We'll just keep trying. Because the truth of the matter is, kahit mapalitan na si Ambassador Wang, pareho pa rin ang sasabihin ng susunod na ambassador. Dahil yun ang linya ng China. At kahit pa mapalitan anya sa Ambassador Wang, tiyak na ganoon din ang gagawin ng papalit sa kanya. Kailangan talaga maingat tayo dahil pag may nangyari ulit dyan, if we heighten the tensions,
it won't lead us to a good result. So we are being very circumspect in the actions that we will take. Sa issue naman ng swarming incident sa West Philippine Sea, sagot ni President Marcos, We are exerting all efforts, no, but we have to be very careful that we do not overreact, that we do not that we do not make mistakes that might be misinterpreted by anyone. Kailangan talaga maingat tayo dahil pag may nangyari ulit dyan, if we heighten the tensions, it won't lead us to a good result. So we are being very circumspect in the actions that we will take. wala ring kinalaman ayon sa Pangulo ang planong Reciprocal Access Agreement sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region ng Pilipinas at Japan. Inaasahan ng RAA ay magapaigting sa maritime cooperation. Way before that, of course, the incidents in the past couple of months has certainly sharpened our focus when it comes to that. But again, that's one of the things that I am looking forward to. That will be that will have a big multiplier effect to our capabilities. These are the kind of arrangements we are making not only with Japan, but also with other countries around China Sea, Indo-Pacific region. Mahalaga ito ayon sa Pangulo dahil makatutulong ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea na paulit-ulit na sinusulong ng Pilipinas. Nakiisa rin si Pangulong Marcos sa ASEAN sa pagkondena sa North Korea matapos maglunsad ng International Ballistic Missile sa karagatang sakop ng Japan. Sinabi ito ni President Marcos sa pulong ng Asia Zero Emission Community o ASEC leaders sa Prime Minister's Office sa Tokyo. Samantala, kinumpirma rin ng Pangulo na nakatakda niyang lagdaan sa Miyerkules ang 2024 national budget. Okay, so balik tayo doon sa sa portion na kung saan sinabi po ni BBM na tutuloy siya na i-deport po yung ambassador ng China na si Wang Zilian Makabayan. I think karamihan sa inyo, nakita nyo po yung mga post ng mga DDS vlogger, yung iba rin po ng mga post doon sa Twitter at sa Facebook, pati rin po yung mga vlogger po na hindi napapakita Makabayan. Di ba sabi na, mukha na daw si BBM ay papunta na doon, parang magiging pro-China na. Kasi nga, para daw, sabi nila, natakot daw dito si BBM na i-deport itong si Wang Zilian. Di ba sinabi ko kahapon na si BBM nagiging diplomatic lang po. At ating Pangulo, marunong ho yan mag-isip Makabayan. Binabalansin niya yung mga sitwasyon na nangyari sa Pilipinas. Hindi kaagad siya umaatake dito, hindi kaagad siya maging parang overreacting, iniisip niya mga kababayan at saka siyempre binabalansin niya para hindi po dito magkagulo mga kababayan. So ganun po mag-isip ng ating Pangulo. Okay, so hayaan natin yung ibang mga vlogger. Dito tayo sa isang attorney na kung saan nagustuhan niya yung desisyon ni BBM mga kababayan. So for more details, let's watch this. Si Pangulong Bongbong Marcos ay tutol sa panawagan ng pagpapaalis kay Chinese Ambassador Wang Zilian sa Pilipinas. Sa ito ang detalye ng balita ni President Catarong. Hindi sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mungkahing paalisin na ng Pilipinas si Chinese Ambassador Wang Zilian. Ito ay sa kabila ng mga pahayag ng ambassador na walaan niyang nalalabag ang China sa kamakailang insidente ng harassment sa Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Kamakailan lang nagpahayag ang ilang mambabatas ng sama ng loob sa umunoy kabiguan ni Wang na tumulong sa pagpapagaan ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sabay ipinanawagan ng maito ang pag-recall sa Chinese ambassador. Sa panayam ng media kay PBBM sa Japan, sinabi ng punong ehekutibo na hindi niya hihilingin sa China na pauwiin sa kanilang bansa ang embahador nito sa Pilipinas. Bagamat aminado ang Pangulo na ikinainis niya ang nasabing pahayag ng Chinese envoy, gayong ginagawa lang ni Ambassador Wang ang kanyang trabaho. Bahagian niya ng trabaho ni Wang ang ipagpatuloy ang paglalahad ng Chinese narrative sa South China Sea. Binigyang diin ni PBBM na habang ang magkabilang panig ay hindi sumasang-ayon sa naturang salaysay, magpapatuloy lamang aniya ang Pilipinas sa pagsisikap na tugunan ang mga hamon. Ang mungkahing palitan si Wang ng bagong envoy ay hindi magdudulot ng anumang pagbabago ani Marcos. Dahil ang isang kapalit na envoy ay magpapatuloy lamang na mag-i-echo sa posisyon ng China.
Kaya naman giit ni Pangulo Marcos, hindi kailangang mag-overreact sa usaping ito. Nang tanungin naman kung nais ng Pangulo ng ibang diskarte sa gitna ng sigalot sa WPS, sinabi nito na handa siyang umupo para sa negosasyon upang malutas ang isyu. Idinagdag pa ni Marcos na ang kasalukuyang isinusulong ng Pilipinas ay ang matiyak ang security arrangements sa ibang mga bansa tulad ng pagsasaayos na isinagawa sa Japan upang mapanatili ang katatagan ng rehiyon. Ginagawa lang naman ni Chinese Ambassador Wang Zilian according to President Marcos ang kanyang trabaho. Kapit na akong maniwala na nanonood sa atin si Presidente Marcos Jr. Sapagkat itong programa natin ang unang kumontra dyan. Nung unang labas lang yan, binanatan na natin si Senate President Zubiri at saka mga iba pa. Sabi natin, and that is what he's saying, di ba? Inuulit niya ang posisyon ng programa. Sabi natin, mali yan. Kasi yung si Ambassador Wang, pinapayag niya lang ang posisyon ng kanyang bansa. Yun ang trabaho niya. The president is saying exactly that. That is his job, expressing the position of the Chinese Republic. Pangalawa, hindi ba, natatandaan na ang palagi natin sinasabi, ang mungkahin natin dyan, maupo ang presidente natin at ang presidente at yun lang ang pag-usapan. O ano sabi niya kanina? O di ba sabi niya, naka-ready akong maupo sa negosasyon. O hindi ba, is responding to our suggestion. Na yun lang ang pag-usapan nila. Salamat, Mr. President. Sabi ko na nga ba, meron ito. Yan ang gusto ko naman dito sa presidente ito. Meron sense of justice, tsaka nakikinig siya. Nakikinig siya sa mga kritiko niya o yung mga nagsasuggest sa kanya. Tapos pag napag-isipan niya, he will do it. Because he seriously studied it. Yan naman ang maganda sa kanya. O ayan, mga DDS na mga rabid. So at least maisip nyo ngayon, mismo na si Atty. Panelo ang nagsabi na si PBBM ay merong sense of justice at iniisip niya yung sitwasyon makabayan, hindi kaagad mag-decide na parang overacting na kaagad. Kasi nga, alam nyo, hayaan lang natin yung mga nagsasabi na weakness leader daw itong si PBBM, walang isang salita, at saka takot na takot po magdesisyon. Kaya daw yung result na sa survey ay mababa daw yung brave ni PBBM. Well, para sa akin, hindi naman kailangan yung brave. Para sa akin, yung intellectual makabayan. At saka magbalanse po sa sitwasyon. Yun po ang magaling na Pangulo para sa akin. Hindi kailangan yung brave na yan. Yung brave, masyado kang brave, medyo malapit ka talaga sa kaguluhan makabayan or baka makagulo pa. Buti, ganun po mag-isip ang ating Pangulo na si PBBM. Hindi kailangan ng brave, dapat magaling kang dumiskarte makabayan para po sa bansa natin. Okay? So, jump naman tayo dito sa very controversial po na post ni Senator Amy Marcos na kung saan ulitin ko lang makabayan, ang sabi niya daw doon sa Facebook account, kung napipili lang ang kamag-anak. Okay, so hindi ko rin po nasabi doon sa ating intro makabayan na kung saan meron po ibang anggulo kapag isipin ho natin na hindi tayo mag-isip na meron palang admin si Senator Amy Marcos makabayan. Let's say, ipagpalagay natin na post talaga mismo yan ni Senator Amy Marcos. I think she is referring na baka gusto niya nang piliin yung mga Duterte makabayan. Saan ka nababase, Sir Ivan? Doon po sa mga post ng ibang mga netizen. Doon po sa post ng ibang mga kabayan. Sabi lang, mas gusto na daw na pipiliin po ni Senator Amy Marcos yung mga Duterte makabayan. Kasi nga lately, ulitin ko lang po, di ba, very vocal na ngayon si Senator Amy Marcos sa pagdepensa sa mga Duterte makabayan. At saka pati rin po dito sa pagsuporta kay FPRD. So marami nag-isip dito na mga maka-Marcos na gusto nang pipiliin ni Senator Amy Marcos yung mga Duterte makabayan. Marami rin po ito nag-iisip na baka ang pinaparinggan dito ni Senator Amy Marcos ay si Speaker Martin Romualdez. And of course, mag-isip rin po niyang iba, lalong-lalo na yung mga siyempre yung mga followers po ni Hitad na kung saan ang pinaparinggan niya si FL Lisa Aranita Marcos makabayan. So, marami pong anggulo. Ngayon, while naglibot-libot po si Sir Ivan, merong nakakatch sa aking attention makabayan na kung saan ito pong post na nagangalan na Mercy Tampoy Carme. Sabi ni Ma'am Mercy, Ma'am Amy, ikaw ba to?
Kasi nagdududa sila makabayan. Kasi nga parang, di ba, lately nag-iiba na po yung ugali ni Senator Amy Marcos. Medyo hindi na natin siya maintindihan. Kaya nag-reply po si Nets Sierra, sabi niya, parang hindi siya Yances. Naging pangulo lang kapatid niya, nag-ibang ugali. So yun po ang kanilang observation makabayan. Ngayon, nag-reply po si Ma'am Mercy, sabi niya, kaya nga, iba siguro admin ito. So doon sa sa word niya na sinabi na may nabitawan siya na term na admin mga kababayan, naalala ko nga pala, yun sila po si Senator Amy Marcos, siyempre si PBBM, yung ibang mga leader po sa mga kabinete natin, hindi naman kasi sila yung iba na sila yung admin mga kababayan. Like for example, sa mga artista, di ba meron silang mga admin sa kanilang account, hindi sila totally mismo yung nagpo-post po ng kanilang ng kanilang mga i-tweet, ang kanilang kanilang po sa Facebook or sa Twitter, meron kasi silang mga admin yan. Ngayon, naglibot-libot si Sir Ivan, naalala ko na during po sa, siyempre, pa tayo, medyo friends pa talaga natin, si Direk Daryl Yap, may naalala kasi ako na merong nagsabi noon, isa po sa mga nag-comment mga kabayan, na isa po sa dalawa na to, yung admin ni Senator Amy Marcos. Nag-guess ba si Sir Ivan? Ulit ko lang po, isa po sa dalawa na yan, ang admin po ni Senator Amy Marcos. Di ba lately, or halos lahat po ng mga event ni Senator Amy Marcos sa kanyang, sa kanyang Facebook account, meron silang ginagawa doon sa pagbablog, meron silang ginagawa doon ng mga events, di ba nandyan palagi yung dalawang makabayan. So, may nabasa ako noon, at saka naalala ko, na isa po siyan sa dalawa, ayaw ko lang banggitin, isa po sa dalawa na yan, ang admin po ni Senator Amy Marcos. So, what do you think, Sir Ivan? Sa ngayon pa lang, ayaw ko mag-isip totally na si Senator Amy Marcos ang nag-post ng makabayan. Unless kapag magpapalabas na po dito ng statement sa Senator Amy Marcos verbally na siya ang nag-post ng statement na yung makabayan. But for now, ayaw ko mag-isip na si Senator Amy kasi para sa akin makabayan, blood is thicker than water pa rin po. Naniwala ako dyan. So, hindi kaya ni Senator Amy Marcos na gusto niyang hindi to yung mga Marcos makabayan or baka ang kanyang pinsan dito. Siguro lang para sa akin, alam niyo nang po si Sir Amy Marcos, medyo mahilig rin po yan sa chess mga kababayan, art of war nga, parang art of war sa politics. Gusto niya ditong parang guluhin lang. Kasi nga, siyempre, tayo po sila nga pala mga politiko, kung hindi ka mag-iingay makabayan, makakalimutan ka talaga ng mga tao. Unti-unti kang makakalimutan. So, ang ginawa dito ni Senator Amy Marcos, honestly, this is art of war. Ang gusto na itong guluhin po yung mga pag-utak ng ibang tao para ang iba kasi mag-isip po na hindi natin alam, baka yung ibig sabihin ng Senator Amy Marcos ay ibang tao makabayan. Di ba? Hindi po yung Marcos, hindi po yung si Araneta, hindi po itong si Romualdez or yung mga Duterte. Baka ibig sabihin po ni Senator Amy Marcos, ibang tao makabayan. Pero siyempre, meron po mga opinion, yung mga boss na mga supporters ng mga parties. Siyempre, dito yung naisip agad, si Araneta, si Romualdez, mga Duterte. Yan kagad ang isipin ng lahat makabayan. Pero siyempre ang makapagsabi niyan si Senator Amy Marcos lang po. Okay? So dyan naman tayo sa ibang usapin. Dito tayo sa sa komento po o siya nga pala, ipapakita ko muna sa inyo kasi meron po nag-request sa atin. Sabi niya, Sir Ivan, nasaan na yung yung portion mo na yung about sa legalidad makabayan? Na kung saan malalaman natin dito dahil meron tayong pinipicture dito na isang attorney at malaman natin kung yan ba ay legal or hindi legal makabayan. So dito ipapakita ko sa inyo, ibabalik natin yan. For more details, let's watch this. For today's meeting, we're gonna talk about our Christmas party. And alam nyo naman, ang performance is mandatory for the newly hired for the dance performance. Ma'am, may sasabihin po sana ako. Sorry, mahiyain po ako. Baka pwedeng iba na lang po. Ay nako, Denise, ang mga newly hired ay mandatory for the dance performance. So it's a must talaga. Attorney, yung mandatory dance performance po ba sa Christmas party, legal po ba to? Hindi po yan legal. Hindi maaaring pilitin ang isang empleyado na kumanta o sumayaw, lalo na kung wala itong kinalaman sa kanyang trabaho, kahit pa para sa Christmas party. Hindi rin pwedeng pilitin na mag-practice after office hours ang mga empleyado, maliban lamang kung may overtime pay ito at pumayag ang empleyado. Ayon sa Article 83 ng Labor Code ay 8 oras lamang sa isang araw ang normal hours of work at may meal time o break time in between.
Ayon naman sa Article 89 ng Labor Code, kailangan bigyan ng overtime pay ang magtatrabaho ng higit sa 8 oras kada isang araw. Kahit pa practice lamang ng sayaw o kanta ang pinagagawa sa kanila para sa Christmas performance. Attorney, may pinaikot na memo sa amin ng HR. Hindi raw magpunta ng Christmas party na walang emergency na dahilan ay may automatic deduction sa sahod. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Article 113 ng Labor Code, hindi maaaring bawasan ang sahod ng empleyado nang walang consent o pahintulot ng empleyado. Maliban na lamang kung ito ay itinatakda ng batas o bayad sa union o bayad sa insurance premium para din sa empleyado. Okay, so at least alam ho natin na illegal po yung pipilitin tayo na mag-perform po during sa mga Christmas parties. Naranasan rin po yan, Sir Ivan. Kasi nga, syempre, nagtrabaho po ako doon sa Cebu City for how many years before ako pumunta dito doon sa Saudi, mga kabayan. Syempre, kapag meron pong event, lalong-lalo na pag malaman po ng mga leader ninyo or visitor ninyo na meron kang talent, mga kabayan, di ba? Pinapaperform ka kaagad. Pero at least alam na ho natin na bawal po napipilitin ka na pag-perform po during sa inyong mga parties. Pero siyempre, alam ho natin, yung mga kababayan natin, mga empleyado po, takot na takot ho yan na hindi po mag-perform. Bakit? Baka tatanggalin po sa kumpanya, mga kababayan, or baka kakaltasan po ng salary. Diba? So at least alam ho natin kung ano ang legal at hindi legal. Okay, so dito na tayo sa balita po tungkol sa SMNI na kung saan pinatawan ho sila ng taga MTRCB ng 4 days na preventive suspension, mga kababayan. So ayon po sa balita, babasahin ko lang po. MTRCB naglabas ng 14 days preventive suspension order laban sa dalawang SMNI show. Basahin ko lang po yung konteksto, mga kababayan. Sabi dito, sa isang pahayag, nag-issue ang MTRCB ng suspension laban sa SMNI programs na Laban Kasama ang Bayan at Gikan sa Masa para sa Masa, kung saan epektibo umano ito nitong Lunes, December 18, the other day, mga kababayan. Kaya pala hindi ko nakita na nag-program yung SMNI pati po sa DZAR, mga kababayan. So, pagpatuloy natin, during the December 13 board meeting, a unanimous decision was reached to impose a 14-day preventive suspension on Laban Kasama ang Bayan and a majority vote for Gikan sa Masa para sa Masa. The decision aligns with the powers granted to the MTRCB by Presidential Decree number 1986, ensuring that television programs adhere to contemporary Filipino cultural values. Yan po ang pahayag ng MTRCB, mga kababayan. Dahil nga, doon, di ba, siyempre ang issue na ito nag-umpisa doon po sa programa ng Gikan sa Masa para sa Masa, si kay FPRD, mga kababayan, na kung saan yung meron siyang threat dito kay Franz Castro. So, isa rin po ito sa issue doon sa Laban Kasamang Bayan, kay Eric at saka kay Doc Loren Badoy. Well, alam naman ho natin yung issue po ng 1.8 billion na travel tax, mga kababayan, na kung saan hindi po yung totoo. That is fake news. So, yun po ang nag-trigger at meron pong nabigay po ng recommendation doon kay Lala Soto at saka sa MTRCB na pagdesisyonan ng mga kababayan. So, ngayon, nag-decide sila na binigyan po dito ng suspension na 14 days. That is 2 weeks, mga kababayan. Ngayon, ayon na naman po ng mga vlogger, ito na si Sir Ivan Martes Siyempre, mga kababayan, alam niyo, before po ako mag-vlog, maglibot-libot muna si Sir Ivan doon sa mga ibang mga vlogger. Kung saka tinitingnan ko kung ano mga pinagsasabi nila doon or mga kanila mga opinion at saka yung iba, fake news, mga kababayan. Kasi sabi nga nila, si Lala Soto nabayaran daw, mga kababayan. Kaya nag-decide dito na suspended daw yung dalawang programa ng SMNI. Nabayaran kaagad? Nababayaran ba si Lala Soto kaagad? Ganon kasi sila mag-react, mga kababayan, kapag hindi sumang-ayon sa kanilang gusto, lalong-lalo na sa mga vlogger po na iba po yung opinion na nilabas dito. Kapag pumating dito sa isang tao at saka hindi po sa kanilang susuportahan dito pumanig, sasabihin na kaagad bayaran. Halos araw-araw po nababasa ko diyan sa comment section, bayaran daw na vlogger si Sir Ivan. Sabi pa ng iba, baka daw kinuntak na ako ng taga PCO, mga kababayan. 'Di ba lagi ko sinasabi dito na hindi po kayang bayaran si Sir Ivan. Pati
pati nga yung mga sponsors, pinapakita ko dito at talagang on live ho yan na dinidecline ni Sir Ivan. Bayaran pa ng PCO. Gusto ko dito sa ating channel, kailangan tayo na meron tayong honest vlogging mga kababayan. Kung ano po yung nakikita po ni Sir Ivan, kung ano po yung aking opinion at saka analysis po sa nangyari at saka base po sa aking critical thinking, yan po aking sinasabi dito. Hindi po binabayaran si Sir Ivan at hindi po kayang bayaran si Sir Ivan. Ang gusto ko lang at ang ambisyon ko na gusto ko lang po na makamayan lang si BBM. Gusto ko lang makita po sa personal at saka makapag-selfie po kay BBM. Happy na si Sir Ivan. Yan lang po ang gusto ko mga kababayan. Pero yung bayad-bayad na yan, well, hindi nyo kayang bayaran si Sir Ivan. Okay? So, dito po sa MTRCB, meron naman kasi silang pinagbasihan mga kababayan. I think you already know. At kitang-kita naman ho natin during po sa doon sa hearing at saka doon po sa issue, siyempre kay FPRRD sa gikan sa masa para sa masa, medyo talaga yon, medyo foul yung sinabi po ni FPRRD makabayan at pwede rin po doon sa programa ni Ka-Eric sa Laban ka sa Mga Bayan. Well, alam mo natin na at saka klarong-klaro na po na fake news po yung sinabi ni Ka-Eric at saka 'di ba yung source niya hindi niya ni-reveal dito, sabi niya hindi niya na sinabi kay Tambunting, pero ayon po kay Tambunting sinabi niya makabayan. Kaya nga ito po yung nag-trigger at saka nagbigay po ng prompt doon sa MTRCB na mag-decide sila na bibigyan muna dito ng 12 days 2 weeks nga pala 2 weeks na suspension itong SMNI programs, and I think okay lang po yan. Anyway, 2 weeks na naman yan tsaka babalik naman po after makabayan. Okay, so anyways, jump naman tayo sa ibang usapin na kung saan ipapakita ko muna sa inyo dito makabayan. Awareness kasi meron pong nag-viral ngayon doon po sa NAIA na kung saan kababayan natin na meron po siyang kasama na foreigner sumakay po ng taxi sa NAIA makabayan. Ang lapit lang po ng NAIA terminal to terminal, I'm not sure, kalimutan ko lang palang terminal 3 yata. So, from terminal 3 to terminal 1, about 10,000 pesos yung pinagbabayad po sa taxi makabayan. 10,000 pesos from Terminal 3 to Terminal 1. Dito, siyempre, nag-viral makabayan. Ngayon, pinaimbestiga na po ng taga LTFRB. So, for more details, let's watch this. JP, ano na ang update sa ginagawang investigasyon ng LTFRB dito sa airport meter taxi na napakataas ng singil? Ella, sa ngayon nagsasagawa ng validation ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dun sa authenticity ng video na naipost ng netizen. Kaugnay nga ito sa isang post ng netizen kung saan ipinapakita ng isang taxi driver ang umano'y airport meter rate sa isang turista at kasama nito. Batay sa post, nangyari umano ito sa Ninoy Aquino International Airport. Mayroon pa umanong gwardya sa airport ang nagturo sa kanila na doon sumakay sa taxi dahil wala ng shuttle bus. Sa rate ng taxi, umaabot ng nasa higit 10,000 ang pamasahe ng isang pasahero papunta lang sa kabilang terminal ng NAIA. Pinagsarahan pa daw umano ng pinto ang mga sakay hanggang sa makapagbayad sila ng 10,000. Pero ayon sa LTFRB, hindi nila palalagpasin ang insidenteng ito at maaaring mapanagot ang operator at driver ng naturang taxi at nagbayad na lang ng 5,000 piso yung mga sakay na nandun sa post ng netizen. Sa ngayon, kinukuhanan pa lang rin natin ng komento ang management ng NAIA ukol dito sa post na ito ng isang netizen. So alam nyo, marami ditong madadamay po ng mga matitino ng mga taxi driver dahil po sa kalokohan ng tarantadong driver nito makabayan. Marami pong madadamay na mga matitino ng mga drivers. Kaya nga unti-unti nang humihina, hindi lang unti-unti, talagang humina na yung taxi kasi nga dito sa mga pinagawa po ng ibang mga meron may ukok na mga utak makabayan, maraming nadamay. Kaya nga mas prefer ko yung Grab makabayan. Para sa akin maganda talagang Grab. Yes, meron kasing fixed rate po ng Grab. Saka alam na natin kung magkano po yung babayaran natin. Unlike dyan sa NAIA na mga taxi, yung naka-park dyan makabayan, medyo nakaduda talaga siya, nakatakot At saka bantay-bantay ho tayo, yung ibang mga security guard dyan, or pati yung mga porter, makakakonsyaban lang ho yung makabayan.
Maraming nagsasabi yan, Kakuntsaba, at meron pong nagsabi po na kababayan natin doon sa comment section na nangyari rin po yan na merong porter at saka dinirect siya sa isang taxi na kung saan pagkakala niya na ano lang na medyo cheap lang po yung babayan makabayan. Kasi nga siyempre nirecommend niya ng porter pero sad to say mahal daw ang kanyang nabayaran makabayan. Umabot yata ng 7,000 tas ang lapit lang. So no choice siya kasi gusto lang niya na, na makauwi po sa kanyang sa kanyang pamilya para mag-relax kagad. So hindi niya lang po inisip yung makabayan. Pero tingnan nyo, 7,000 ang nabayaran niya, ang lapit lang. So as much as possible, mag-grab na lang po kayo. Mas safe pa yung grab makabayan. Okay? So dyan naman tayo sa ibang usapin na kung saan naalala nyo po na meron pong applications na ginawa yung kapulisan natin, yung e-report mga kabayan, na kung saan very easy na lang po na kapag magsusumbong tayo sa kapulisan through applications na lang, hindi ka na mahirapan na tumawag dito kasi kapag through applications mga kabayan, in just one notifications, kung sino po yung pinakamalapit daw na nagpatrolya sa inyong lugar, yun po ang magresponde kaagad mga kabayan. So merong update para maintindihan natin lahat at saka paano po gagamitin ang e-report applications ng kapulisan natin, featured na sa egov.ph mga kabayan. So for more details, let's watch this. May bagong feature ang eGov.ph Super App na hindi lang para sa transaksyon sa iba't ibang government agencies. Meron na rin itong e-report para direktang matatanggap ng PNP ang inyong sumbong. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Cellphone ang madalas natin gamitin ngayon kung order ng pagkain o kaya magbubuk ng ride. Kaya ang DICT at PNP may ginawa na ring mobile application para mas mapabilis ang paghingi ng tulong sa otoridad ng mga mangangailangan. Bahagi ng digital transition ng mga government services ang paglulunsad noong June 2023 ng eGov.ph Super App. Mobile application ito na layong mapadali ang mga government transactions gamit lamang ang smartphone. At nitong Desyembre, umarangkada na ang bagong feature nito, ang e-report, isang crime reporting system sa eGov.ph app kung saan maaaring makapagpadala ng reklamo o insidente ng krimen sa inyong lugar. At the tip of your finger, you can took or a picture of the crime while it is happening and then send mo lang dun sa platform na yon yung pinakamalapit na police na nagpapatrolya doon sa lugar na yon ay matatanggap niya yung report at magre-responde siya. Para magamit ang feature, i-download lang sa App Store ang eGov.ph at mag-register o gumawa ng account. Pagkatapos ay pwede mo nang magamit ang mga digitized government services, kabilang na ang e-report. Konektado ito sa iReport system ng PNP at accessible din sa kanilang phone at namomonitor ng Tactical Operations Centers at Command Center ng PNP. At gaya ng mga booking app, kapag ginamit mo ang e-report sa paghingi ng tulong, agad na matatanggap ng PNP iReport app ang detalye ng reklamo o krimen at eksaktong lokasyon. Ang pinakamalapit naman na PNP Mobile Patrol Officers ang tutugon sa insidente. 24/7 po ito. Walang tulugan to kasi 12 shifting naman ang mga pulis natin. Dire-diretso po yan. 24/7 monitoring ng iReport project. Hindi lang krimen ang maaring tugunan ng e-report feature dahil pwede rin ito magamit sa paghingi ng tulong kung may sunog, na aksidente o nakasaksi nito at marami pang iba. May pilot implementation na sa San Juan City ang e-report feature ng eGov.ph Super App pero asahang mapapakinabangan na ito sa buong Metro Manila, Cebu, Davao at Iloilo sa susunod na taon. Okay, so bago tayo mag-jump po sa ating next topic, i-shout out natin si Sis Queen, Jelen Quezon, Christina Dapitan, Angelita Holsinger. Nandiyan rin po si Atanasio Rifa, Elizabeth Habihan, Dona Selva, Zenny Hatore, Marlo DP, Annette Alegre D, May Dunes. Nandito rin po si Ma'am Nancy Palian, Jose Brundo, Monflower, Joseph Magalion, Ryan World Begins from Virginia, USA. Shout out kay Ma'am Carclia, Sister Beer Redler, Trexie, Lily Carmen, Judy Don Kings, Red One, Little One, J Cabal, Lentec Par Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tata Emik, and Tata Jackfors of Jackfors family. Hi to Rodolfo Rabor, Jeriel and Jim of Cebu City. Hi to Evelyn Garcia. Nandiyan rin po si Christina Dapitan and John Wake. Also hi to Joyful Pinay, Helen Cabayao, and Bahi ni EGTV from South Korea. Makaabayan,
I think it's safe to say na marami sa inyong nag-iisip na makalaban po ni BP Sara this year 2028 for presidential position as, di ba, si Speaker Martin Romualdez, marami po nag-iisip niyan. Pero ayon po sa analysis po ng iba, kasi nga napapansin natin yung sunod-sunod po ng mga survey makabayan. Di ba, dito ipinapakita po si PBM na mga survey, PBM, BP Sara, SMR, pati rin iba ng mga kabinete. Pero kasi nakafocus kasi yung survey dito sa Presidente, Vice Presidente at saka Speaker Martin Makabayan. So kung napapansin nyo, di ba yung survey kay SMR napakababa lang masyado, Makabayan? Kasi nga, di ba, ito pong mga DDS na mga vlogger, lagi lang kasi nilang sinasabi na si SMR daw yung tatakbo at magiging ka-rival dito kay BP Sara sa darating po na 2028. Pero meron akong feature dito na isang attorney na kung saan ito po ang kanyang nakikita, Makabayan, na baka in the future, 2028, ang makalaban po ni BP Sara ay si Senator Raffy Tulfo. At bakit? Let's watch this! Attorney, bawal ang premature campaigns. Bawal yan. Pero ang problema kasi, yung liability o magkakaroon ka ng criminal liability o election offense during election period lang. Hindi naman election period. That's why people will capitalize on all the issues, mga kabatas natin, even if it is still not election season. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, this was June 12, 2023. Dito rin, mga kabatas natin, yung lumabas yung issue tungkol sa confidential funds. Okay, June, July, August, September, October, November, December. 6 months na, mga kabatas natin, ang akin lang, mga kabatas natin, wala naman talaga akong kandidato pa, no? Kung si Raffy Tulfo, malay nyo si Raffy Tulfo. O kaya si Sara Duterte, malay nyo si Sara Duterte. Wala pa, no? Wala pa akong kandidato. Pero, yung kampo ni Tulfo, hindi ko naman sinasabing personally si Raffy Tulfo, pero yung pro-Tulfo camp, mga kabatas natin, it's quite obvious na kung ano yung gusto nilang ipahiwatig sa tao. Dito pa lang, mga kabatas natin, the first issue na lumabas kay Sara Duterte, naglabas na agad sila ng survey kung saan panalo si Raffy Tulfo. Di ba? It's quite obvious. Imagine, that's the first issue that cropped up. At alam nila na maraming tao ang hindi ko naman sinabing na-disappoint. Siguro hindi okay kay Sara Duterte naglabas ng survey. Diba? Alam din natin, mga kabatas natin, noong panahon, si Raffy Tulfo, noon, mga kabatas natin, trinay niya rin kontrahin yung mga DDS. Nung hindi pa siya tumatakbong senador. Broadcaster pa lang naman siya. Ito ay in relation sa issue sa ABS-CBN. Ngayon, nung nalaman niya na malakas yung DDS, mga kabatas natin, bumuelta siya at bumalik, sinabi niya hindi do DDS daw yung kinokontra niya. Nag-content din tayo tungkol doon. At mga kabatas natin, maraming nabawas na subscribers kay Raffy Tulfo nung panahon na yon. Diba? Sabi ni Zoldyck 14, he was burned from that. Ngayon, mga kabatas natin, si Nico David, na isang Tulfo vlogger ngayon, at aminado naman siya, di ba, na Tulfo defender siya ngayon, tumitira na sa DDS. Di ba? Para nga yung sinasabi nila may basbas sa taas. Pero of course, we cannot point it out with certainty. Kaya lang, we can read between the lines and dun sa sinasabi ni Melo Yap na mga kaibigan nila na hindi sila gumagalaw ng walang basbas sa taas. Ang hindi ko lang gusto dito kasi, mga kabatas natin, no? Ang hindi ko gusto doon sa mga mangyayari dito pag ganito ang magiging laban, no? Yung magnification ng mga
baho o kaya mistakes. 'Di ba? People will be clouded. Tapos mga kabatas natin, people will be basing their decisions based on sino ang hindi masyadong nasiraan instead of kung sino ang competent. Di ba? Ngayon mga kapatid natin, I would like to direct your attention din. Pag nag-google kasi kayo ng Tulfo versus Duterte, mga kapatid natin, makikita nyo rin ito. 2 months ago, Richard Heydaran vlogs Tulfo versus Sara Duterte. A preview, no? Rafi Tulfo versus Sara Duterte, kanino ka sa balita at kalaman? Face-to-face presidential survey, mga kapatid natin. Gumagawa sila ng ganyan, no? Tapos, ilalabas yung alamin natin ang kanilang sentimento. Malay mo, baka pare. Ilalabas nila. Kasi ito nga yung sinasabi ko sa inyo na unfair din kay Sara Duterte. Bakit? Kasi alam ng mga taong ito, no, na naglalabas ng ganito na under fire si Sara Duterte. Kumbaga, Sara Duterte is down. So they are trying to kick Sara Duterte while he is down. Sana ang gusto ko lang mangyari, ang gusto ko lang naman mangyari, sabi niya, hey Darian, well known naman siya na pink. Well, oo nga. Pero ang pinakapunto ko dito, Melanie, no, yung even the playing field, even the fight. We all know that Sara Duterte, ito, political manipulation, ginagatungan, kapsura, tama. We all know that Sara Duterte is down. Diba? Ang dami niyang issues ngayon, ang dami niyang batikos ngayon. Tapos ngayon sila maglalabas ng survey, ngayon sila maglalabas ng mga ganito. Kanino ka? Face-to-face presidential survey, It's unfair. You know why? Kasi nga, you're doing that while the person is down. Kasi syempre kung meron kang issue tapos doon ka nila tatanungin o doon sila magtatanong tungkol sa mga bagay-bagay kung saan fresh na fresh yung issue sa'yo, well, malamang yung answer nila ay may impluwensyahan ng issue na yon. Instead, kapag walang issue, silang pareho, tapos doon mo tatanungin. Like I said, the mind is clouded. Kunwari, itong si Duterte din. Kunwari, si Duterte, lumabas yung issue na lahat. Linabas ng mainstream media yung mga asawa niya. Linabas ng mainstream media yung anak niya, mga anak niya. Linabas ng mainstream media yung kanyang co-warrant of proceedings, yung kanyang libel cases. Tapos nalaman ng lahat ng mga tao. Pagkatapos malaman lahat ng mga tao doon, magpa-survey naman tayo. Yun ang sinasabi ko. It's unfair. Why? May issue si Sara Duterte, walang issue si Rafi Tulfo. Di ba? I-gets nyo yun? Yun ang problema dyan. It's not fair. Alam naman nating may issue sila pareho. Pero why will you capitalize Rafi Tulfo versus Sara Duterte while Sara Duterte has a lot of issues? Meron pa yung impeachment issue sa kanya. Di ba? Sabi ni No Nonsense, early systematic character assassination while issue kay Idol is news blackout. Di ba? Yun din ang gusto kong iparating sa inyo. May issues din si Rafi Tulfo. Kaya lang yung issues ni Rafi Tulfo hindi lumalabas sa media. To be fair, ilabas natin lahat ng issues kay Rafi Tulfo. Lahat din ng issues kay Sara Duterte, ilabas natin, then let's do the survey. Bakit ang ginagawa natin ngayon, yung issues lang kay Rafi Tulfo, yung issues lang kay Sara Duterte ang linalabas natin, tapos tumatahimik tayo dun sa mga issues kay Rafi Tulfo, tapos tayo yung nagsusurvey. It's unfair. Parang ito mga kabatas natin, no? Simpleng-simple lang. May dalawang tao na pinipili mo para maging presidente. Yung isa,
Raffy Tulfo nakalagay, walang nakalagay na kasiraan niya. Walang nakalagay. Blanco lang. Tapos si Sara Duterte, survey, Sara Duterte for president. Tapos nakalagay doon sa baba, mga kabatas natin, lahat confidential funds, 128 million. Tapos impeachment. Yung pagsuntok niya. Napakasimple, di ba? Napakasimple. That's why it's unfair. Ilabas nyo rin yung issue ni Raffy Tulfo, ilabas nyo yung issue ni Sara Duterte, saka tayo mag-survey. Yung issue sa Kuwait, ilabas nyo lahat yun. Puro Sara Duterte yung tinitira. Pagkatapos, puro Sara Duterte yung linalabas. Tapos, magpapasurvey kayo. O di syempre mananalo si Raffy Tulfo, malinis yun sa kanya eh. Kahit hindi naman malinis. Oh, sabi ni No Nonsense pa, maski yung mga slap cases, news blackout. Oh, sabi ni Zoltik, mainstream media sucks. That's why, mainstream media also has problems. Oh, sabi ni Sir Bong, wondering talaga bakit walang news na negative kay Sir Raffy, wala. Co-warranty proceedings niya, wala. Yung mga na-file sa kanya na cyber libel cases, wala. Si Sara Duterte, konting kibot niya, ang daming issue. Ang daming ililista. Ang daming ibabalita. Pagkatapos noon, survey. Unfair! Okay, so yan po ang ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, ngayong araw, mangyaring bigyan mo po kami ng lakas at tulungan kaming harapin ang bawat pagsubok ng may magandang pag-uugali. Naway mahanap namin ang mga sandaling kaligayahan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Gumawa po ng mga tamang desisyon at magkaroon ng lakas ng loob na lumakad ng may pananampalataya. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.